Hello! Okay, good afternoon sa lahat. Good morning, good evening. Kung ano mang oras at araw sa inyo dyan. So, mapagpalang araw sa atin lahat. May oras ako ngayon para gawa ng video ulit. Kasi meron akong mga kailangan sagutin doon sa mga nagme-message. Kahit doon sa YouTube, at saka doon sa page natin sa Sir Chief TV. So di ako masyado nagbubukas doon. Iwan lang kayo ng message. At ang priority ko doon lang naman is sabihin nyo sa akin kung natawagan na kayo, na-email na kayo, kung sasalang kayo sa interview, i-message nyo ako. Kung hindi man sa wall, sa private, para ma-assist ko kayo. Ma-review ko kayo bago kayo sumalang sa interview. Kung alam nyo hindi kayo confident. Pero kung alam nyo confident kayo, go ahead. Okay? So, meron tayong pumasang isa. Aside doon sa magsaysay. Merong pumasang isa na ngayon sa NCL ulit. So yung iba wala pang wala pang feedback. Ang akin lang sa inyo sa mga mga waiting diyan, sa mga nangangarap, huwag kayo magsawa, ha. Huwag madaliin ang pag-apply. Pinagtsatsagaan 'yan. Inaantay 'yan, di minamadali. Okay? Issues. Ang importante, may inaasahan kayo na anumang oras pag nag-open yung mga yan, ay naka-ready kayo or nakapag-apply kayo. So, meron kayong itinanim. So, anytime, tawagan kayo, i-email kayo, mag-updated kayo sa mga communication nyo yan. Tsaka kayo ibig sabihin, maghanda. So, anytime naman, marami kayong mga nakikitang mga supplemental dyan, information. Kasi, alam nyo naman, sa interview, sabi ko sa inyo, ulit-ulitin ko, is napaka-basic ng dyan, ng mga tanong. Yun nga lang, medyo tricky kasi, nagiging tricky yan kasi kung hindi kayo handa at kung kayo ay magtsatsyamba sa mga tanong. Pero, for sure, kung talagang kayo ay totoong experience, masasagot nyo. Kaya kung kayo man, sabi ko sa inyo, ulitin ko, kung galing kayo ng serbisyo, kung saang antas, okay, mas maigi na makakuha kayo ng kausap, kakwentuhan ng mga galing sa private security. Tulad ng hotel, airport, yung mga, mga malalaking entertainment, casino. Kasi iba ang procedure nila dyan ng screening. So, makipagkwentuhan kayo dyan. Kumuha kayo ng mga ibang impormasyon dyan. Kasi, iba ang trabaho ng private security sa national security at saka sa PNP. So, related sila, pero magkaiba. Kaya, kailangan makuha nyo lahat ng impormasyon dyan. Okay? Para sa inyo yan. Kasi yan ang mga tinatanong lang naman about security. Experience nyo. Sige. Yun ang mga kung anong sinulat nyo dyan sa resume ninyo, dyan lang naman kayo gigisahin. So kaya, wala kayong dapat ipag-alala. Ba't kayo matatakot? Ba't kayo kakabahan? Kung itatanong sa inyo, ay sinulat nyo dyan sa papel. Okay? Dyan lang kayo paikot-ikutin yan. Di kayo dyan tatanungin ng principal. Ulitin ko, di kayo tatanungin dyan ng principal or ng fleet. Outside security operation. Somehow may may konting related sa safety pero hindi sila bibihira na matanong kayo about dyan. Lahat lang sa security. Okay? Yung isa nga nagtanong na kung about sa safety, kailangan daw paghandaan daw about the fire extinguisher, about etc. and etc. about fire prevention.
So, may idea ka lang. Basic lang gagamitin doon. Kasi security ang ina-apply nyo, hindi naman safety. So, at least may alam ka. Lahat naman may alam sa atin. Sa basic ng knowledge ng firefighting. So, dapat may alam ka din ng kunti. Kasi, baka sakaling matanong ka na kung sakasakali nagro-roving ka, nakakita ka ng apoy sa basura na lumiliyab, ano ang gagawin mo? Siyempre, grab the fire extinguisher, the nearest fire extinguisher, and try to extinguish the fire. So, paano gagawin mo? So, kinakailangan may apply mo yung pass, may apply mo yung proper execution. Okay? So, yun lang. Wala ka na ibang gagawin doon. Hindi ka natatanungin dyan ng kung anong component, anong meron dyan sa fire extinguisher. Basta how to operate. So, ano yung basic lang. Walang actually, bibihira ang natatanong dyan. So, anyway, awareness, maging ano na rin kayo. Sana, alam nyo na rin yan eh. So, huwag kayo mag-aalala sa mga possible questions kasi alam kong kaya nyong sagutin yan. Okay? So, yung isa palang tropa natin bumaba na. At salamat, nakaalala ka. Kasi pinadala niya ako ng ayun, pabango. At saka, jersey itong hoodie. Salamat, Baba. Ito, galing siya ng Aqua. Naman, Norwegian Aqua. Okay? May tag pa yan on board. Oh. Galing pa ito ng barko. Salamat Ito ang paborito ko. Di ba? Okay. So, nakaalala. Tropa natin to na kailang sampa na to. Di pa rin nakakalimot. So, salamat naman. Pero yung ibang mga nakalimot na, mayayaman ako, no? Okay lang yan. Hindi nila ako maalala. Fine. Kailang. Nagkakape naman tayo dito kahit paano. So, salamat. Naalala mo ko. At sa pabango. Salamat. At nakita ko yung buhay niya. I therefore conclude successful na siya. Kasi ganda ng bahay niya pinapagawa. Napaka-cozy. Pinakita niya sa akin. Nai-inspired lang ako sa ginagawa niya. Kasi healthy yung family niya, nasa magandang school yung mga anak, work din yung asawa niya, tumutulong. So, siya din siyempre sumasampa. Ang ganda nung alam mo, nakinig din sa mga sinabi ko. Sabi ko, yung advice ko sa iyo para sa iyo to. Kasi, pinagdaanan ko na yan eh. Kasi nung unang nila, yung actually pa, hiwalay bati, yun ay dahil kakulangan. Minsan nagiging factor din yan eh, kakulangan sa financial. So ngayon, okay na sila. Nakaipon na daw sila ng ganito. So tinatanong niya ako kung ano yung magandang steps. Sasakyan daw ba? O ibang mga gamit? Sabi ko, wag sa sasakyan. Kasi sumasampa ka. Wag mo gayahin yung iba na nagagamit ng asawa at ng anak nila. Pero ikaw, wag. Gagamitin mo lang pag bumababa or gusto mo lang masabing may sasakyan ka na rin. Gusto mo na rin sumabay. Sabi ko, wag. Hindi naman kailangan. Asawa mo, ang lapit ng trabaho, ang distance. Anak mo, andyan mga andyan pumapasok, malapit lang. E-bike lang ginagamit nila. So, hindi mo kailangan bumili, sabi ko muna, ng sasakyan. Pero sabi ko, kung bibili ka ng sasakyan, may ipapasok mo sa ang platform dyan para makapaghanap buhay, may trusted na tao o kamag-anak. Pero sabi ko, wag muna. Kung di mo naman talaga alam mong sasakit lang ulo mo, wag muna. Bili ka lang, sabi ko, ng service mo dyan na maliit, pamalingki. Yun lang. Kasi pag umuwi ka,
taxi ka na lang, mag-grab ka na lang, sabi ko dyan, papunta ng mall, papunta kung saan, mag-rent ka ng sasakyan, wala ka pang maintenance. So, di ko pa recommend sa kanya, pero bala siya. Kasi buhay niya na rin yan eh. Totoo lang, kahit siya nakailang sampa na, sa akin pa rin niya humingi ng advice. Mabait na tropa, makadiyos, may takot sa Diyos at sa sarili. So, ngayon, nakikita ko ang ganda ng ang ganda ng buhay niya ngayon, napakasarap. Masasabi kong masaya pamilya niya ngayon na wala siyang problema, walang sakit family niya, nakakapag-ipon sila. Ay pinagmamalaki niya sa akin. Sabi sa akin, "Sir, natapos ko yung kontrata na hindi ako nangialaman lang ng babae doon." So, napagtiisan niya daw. Sabi ko, okay. Sa'yo naman kasi yan, ano mang gawin mong bagay, sa'yo naman yun eh. So, about personal na ganyan, may mga advice ako pero hindi mo makokontrol ang kaisipan ng isang tao. Lalo na pagka may lahi ka talaga, na talagang hindi mo makokontrol yung mga bagay-bagay, ay nasa sa'yo na yun. Pero siya ngayon nakikita ko, napaka ganda ng buhay niya ngayon. Kasi, ganda ng bahay niya, maayos yung pamilya niya, may maayos siyang asawang iniiwan, maayos yung pamumuhay. So, nakaka-proud yung ganun. Kasi yun, halos lumuhod yun sa akin nung ano pa lang nag-a-apply. Umiyak siya noon sa akin nung yun pumasa. Iyak! Pumunta ka lamang siya yun, pumunta dito na nakaano sila, kasama yung nanay tatay niya at mga anak para magpasalamat. Sabi ko, pumunta lang dito eh, kung ano mga pinagdadala dito. Sabi ko, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Ang sa akin dyan is, nagsikap ka eh, nakapasa ka eh, ngayon okay ka na. Ay nanay tatay niya na ipapagamot na, may maintenance ng mga magulang niya. Kasi dati, nag-aantay lang sila yung galing libreng sa ospital, yung sa mga clinic diyan sa mga barangay, kung may libre diyang mga gamot. Ngayon meron na siyang ibinibigay. Maayos yung pagkatao. Kaya Bob, alam ko nanonood ka pa rin ito. Continuous mo lang yan kasi nagkakaedad tayo. Pag dumating sa point na di na tayo fit to work, so slowly mag-put up ka na ng small business para tulong na kayo ng asawa mo. So, ganun. Bakit sinasabi ko sa inyo to, sa mga ibang aspirant? Kasi ito ay para ma-motivate kayo, maging inspirasyon ninyo na huwag na kayo tumulad dyan sa iba dyan na mga nakakasama nyo na nandyan naubos na yung panahon pagbabarko, pero walang nangyayari sa buhay. Kasi sumasabay sa luho, sumasabay sa trending, sumasabay sa lahat ng mga kung ano-anong ibig sabihin, kung ano-anong nalabas na bagong cellphone nabili, nalabas ang bagong electronics, nalabas ang bagong sasakyan, lahat binibili. So, hindi ako ganun. Like ng ina-advise sa kanila. Anything na nagagamit mo na mura, na pwede, doon ka lang. Huwag mong sabayan yung mga may mga pera, yung mga kaya, kasi hindi kayo yun eh. Sila yun. Okay? Sa akin, simple lang. Ito magkano bili ko nito? 5.5. Ito. Cellphone na to. Ganito lang. Nakakatawag, nakaka-chat, nakaka-picture, na maayos. Ay naman. Ito. Si Bob, pagkakita ko ng cellphone niya, yung dati pa rin. Minaitiman niya na yung cover ng battery. So, hindi rin siya particular. Sinatuto din sa mga advice ko. Tingnan mo, ang ganda ng niya ngayon. Ang ganda ng buhay niya ngayon. Nakakabilib na may ganong pagbabago sa buhay. So, kaya kayo dyan, para sa inyo to, may panahon pa kayo para magbago siguro, para makaipon. Kasi pagtandaan nyo, at lalo yung mga anak nyo, may mga kanya-kanya na, ikaw na magpipli sa kanila, sasama loob nyo pag di kayo pinagbigyan ng mga anak ninyo. Kaya ang advice ko sa inyo, habang nandyan kayo,
Baka kayong nagangarap na maka-apply. Pag kayo nakasampa, mag-ipon kayo ng pera para sa inyo. Marami na ako naging tao, naging kasamahan. Na nung huminto sila pagsampa, anong ginagawa nila? Walang-wala. Dahil hindi sila nagtira ng para sa kanila din na magkaroon ng continuing hanap buhay kung sakasakaling di na sila makasampa. Ngayon, meron nga pumupunta dito sa akin. Humingi ng tulong. Anong tulong gagawin? Wala na, matanda na eh. Anong trabaho ang gusto mo? Saan ka pupunta? Sinong tatanggap sa'yo? Oh. So kaya, habang may pagkakataon pa kayo dyan, makasampa sana kayo, makapag-ipon kayo para sa pamilya nyo at sa sarili mo. Nang sa ganun, pag ikaw na lang, kayo na lang mag-asawa sa bahay na yan, mabuti ako kung may asawa pa, kung ikaw na mag-isa, hindi ka nakikitira sa mga kapatid mo, sa mga mga magulang mo o kung sa mga pinsan mo. May sarili ka. Afford mo magbayad ng kasambahay. Afford mo magbayad ng mga expenses mo. Ay paano kung wala ka ring bahay? Nangungupahan ka, anong ipabayad mo sa upa mo? Wag ka. Marami akong mga naging tao, mga naging kasamahan na tumanda sa barko, na walang bahay. Nangungupahan. So, real talk lang tayo. So, kaya ina-advise ko sa inyo, kung kayo makakasampa, mag-ipon kayong para sa inyo rin, hindi lang para sa pamilya nyo. Kasi bukas makalawa, tumatanda tayo, iba na ang buhay ngayon, ay at least mayroon ka rin pambili ng gamot man lang. Okay? So, yan nasabi ko lang yan. Bakit nakapag gawa ako ng isang video? Actually, meron ako sa inyong i-share na sana wag mangyari sa inyo to. Okay? So, may nasabi ako nung nakaraan about dun sa napauwi. So, ngayon, nag-a-apply ngayon daw. Actually, nag-a-apply. So, ang tanong, sino kukuha sa kanila sa tingin mo? Kung meron silang record sa company, it's either good or bad. So kaya ayusin ang performance. Para kahit saan kayo lumipat, wala kayong alinlangan na magkakaroon ng background check. Maitawag kayo kasi may organization ng lahat ng mga cruise company, agency. Maitatanong kayo doon sa mga fleet na yan, sa mga personnel, sa admin. So, imbis nangangarap kayo mapaayos, baka hindi kayo matanggap. So, kailangan talaga gamitin lahat ng pagpapakumbaba dyan sa barko. Alam naman natin ang Pilipino sa kapwa Pilipino, typical, may kayabangan at mayayabang. Nauna lang silang nakasampa, ilang kontrata, sila na yung may mga mga hari. Hari-harian. Magkakasama, parehas Pilipino, parehas ng agency. Pagdating doon, grabe, ang tatapang sa kapwa Pilipino. Pero hindi matapang sa ibang lahi. Sa kapwa Pinoy lang talaga. So dapat mabago yan. Kasi nung ako hindi dyan, di ko ginagawa yan. Mag-ibang lahi ka man, o Pilipino, iisa ang trato ko sa inyo eh. Doon lang ako sa maayos, sa tama. Doon sa may integridad sa trabaho. Alam niyan ng mga ibang nakakapanood sa akin. Yan ang sinasabi ko. Pag ako ang opisyal dyan na pumunta, wala ako diyang sinisino. Lahat kayo magtatrabaho, wala diyang palakasan. Lahat kayo mapupunta sa pangit na puerto, mapupunta kayo lahat sa panggabi, mapupunta kayo lahat dyan sa mga pusuan. Iikutin ko talaga kayo ng tama. Dahil hindi ako utos ng kape kay ganyan, timpla ng ganyan, bili ng ganyan, hingi ng ganyan, dahil wala akong bisyo. Wala akong dapat sa kanila. Iutos. Yeah? Although sumasyat-syat akong pangpatulog, di ako nagiinom. Dahil isa kang security, piniprevent mo mag-inom yung mga tao, binabantayan mo yung mga intoxicated na tao dyan, tapos ikaw, lango ka sa alak.
Nadisiplina ako sa alak na yan on board. So kaya, nakakapag-shot ako pero hindi talaga ako umiinom. Okay? Dahil pag nagkaroon dyan ng problema, ikaw ang unang mabibritalize dyan. Imbis na ikaw ang mabibritalize. Okay? Tandaan nyo, mahal ang alak sa barko. Kung bibili ka. Libre ang alak sa barko. Kung mahilig ka sa libre. Yan nga ang sinasabi ko na naman. Yung libre na yan, may tiband yan. Padikit. Ibig sabihin, nakainom ka ng libre, binigyan ka ng libre, yung mata mo unti-unting kumikipot. Unti-unti mong di mo na makikita yung mga illegal dyan kasi ang nagpapainom sa yung libre, yung mga gumagawa ng illegal. Okay? Paulit-ulitin ko yan. Yung iba nag-uuwi pa ng mga alak, kape, chocolate ng barko. Pwede naman bumili. Sana wag niyong gawin yan pag kayo nakasampa. Dahil pagka nagkaroon ng inspection dyan, na-inspection kayo ng iba, hindi lang kapwa nyo, tropa nyo, nagkaroon dyan ng kalkalan, nakakahiya. Magkano lang naman chocolate, magkano lang naman Jim Beam, Jack Daniel at vodka. Bumili na lang kayo, bigat-bigat pa niya ni uwi. Okay? So, bakit yan ninaano ko sa inyo, reiterate? Para wag nang mangyari. Para wala nang tropa tayong napapauwi dahil dyan sa maliit na bagay. Pag kayo nakasampa, pakumbaba kayo lahat. Kung kayo naging bisur na, i-guide nyo yung mga tao. Kasi, sarili nyong ano yan eh. Kumbaga, pag tinuruan yung mga tao nyong yan ng tama, tatrabaho yan ng tama. Hindi, sasabihin nyo, ayaw ko turuan yan kasi pag natuto yan, susuwagin ka. Tama. Susuwagin ka talaga. Susuwagin ka niyan, lalo kung balatuba ka. Pero kung pinakikita mo sa kanya yung respeto at tamang pagpapahalaga sa mga tao, di kanya susuwagin. Bakit naman? Ako. Di naman sa pagbubuhat ng bangko. Sinong sumuwag sa akin yan? Napakalalaki nila. Halos hanggang kilikili lang ang height ko, ang liit-liit ko. Bakit nasunod naman yung mga tao, mga ibang lahi? Dahil hindi ako nanggugulang. May word ako dyan eh. Di nyo gagawin, ako gagawa. Ayaw nyong gawin, ako gagawa. Di nyo nagawa, ako gagawa. Manood kayo. Ganun lang ako eh. Matatapos din yan. Di naman yan matagal matapos. Yung bisor, shore leave, napatulog, hindi nagawa yung trabaho. Pagdating dito, tinanong ko yung bisor, anong nangyari? Saan? Ba't wala? Sir, di ko nagawa eh. Huwag ka na magdahilan. Sabihin mo sa akin, sir, di ko nagawa, nakalimutan ko, o gagawin ko. Kasi dapat, kung assertive ka, ng supervisor or na in charge, bago ka gumawa ng kung ano, bago ka dyan maglamierda, may note ka na dapat mong gawin bago ka umalis or kailangan bumalik ng maaga para may magawa ka. Kahit nga sa minor issue eh. Fire alarm. Smoke detector activated. Rumiresponse ako dyan eh. Akong malapit, sabihin ko. Ako yung officer on duty. Sabi ko, location 1, 2, 3, 4. Nearby. Pag alam ko, pag sinabi ng bridge, tumawag yan ng fire alarm number, smoke detector number. Alam ko kung asaan yan, anong side yan, port or starboard, forward or aft. Dahil memorize ko bawat numero. Kung saan nahanapin, anong deck yan, anong floor yan. Okay? Alam ko yan kung saan. Kung ako malapit, response ako. Sasabihin ko palang nagwalang nag-response sa mga duty security. Ako nasagot. Go ahead. Sabi ko, give me the exact location. Ngayon, pag sumagot ako, walang sumasagot, malay mo nasa CR, naka-off yung radyo, o kung ano pa man, sasagutin ko. So, sabi ko, or security on duty, anyone receive this, the bridge call? Is there anyone monitor the call, the bridge call? Okay, I will go. If nobody go, I will go. Ganyan ang ano ko. Ganyan ang pag ako kaya pag ako nandyan sa barkong yan, pag may tumawag na bridge,
Isa, o pangalawa na hindi pa kayo mag-response, ako sasagot. At pag ako sumagot, at ako magre-response, mamaya mag-uusap tayo. Oh, bakit? Sinasabi ko sa inyo, duty kayo. Kasi yan, naka-record bawat tawag ng mga yan. Emergency, pag ang bridge tumawag, importante yan dahil recorded lahat ng mga response dyan. Tandaan nyo yan ha, pag kayo nasa response. Kasi bakit? Particular sila, especially sa safety, fire, or ano man yan, o kung ano pa man dyan na emergency sa barko. Sinasabi ko yan sa inyo kasi para sa inyo yan. Pag kayo nandyan na sa barko at alam nyo ng trabaho, iwasan yung magbago. Huwag kayong magbalatuba tulad nila. Kasi yung mga nagbabalatuba na yan, yung nagbabalatuba na yan, wala nang ano yan, hindi na yan napopromote. Puro nasama ng loob ang ano yan, ang nasa damdamin. Puro frustration na yan. Puro na yan frustration. Nangangarap yan ma-promote, yung ibang yan. Pero ayaw niyan kumilos. Mas nagtatrabaho na sa kanila yung bibig. Kakasalita sa mga bago at kakasip-sip sa mga amo. Pero wala nang mangyayari dyan. Bakit? Kinain na yan ng tadhana. Yan na yung palagi nasa crew bar. Palaging nasa smoking room. Wala namang sigarilyong dala. Palaging nasa crew bar. Nagdidisco, uuwi lasing. Wala namang dalang crew card. Yan na yung puro libre. Pupunta ng crew mess, pupunta ng staff mess, officers mess, pupunta ng passenger area, special ang kinakain galing sa tropa. Lahat na yan alam about mga na yan. Special ang alak, special ang pulutan, special ang ulam. May pinagtitira pa yan. Okay? Huwag niyong gagayahin yan. Sigurado ako kung yung taong yan ang makikilala nyo pagsampa nyo hanggang ngayon, yun pa rin ang bit-bit niyan dito sa abaga niyan. Hindi pa yan napopromote. Mula pa noon, inabot na yan ng dekada. Sad but true. Okay? Kaya kayo security dyan, hinard dahil hindi kayo protector. Sasabihin nila, ang higpit naman ang security to Isipin nyo lagi, yung nag-a-apply kayo, papasa kayo ng interview, i-apply nyo palagi yung basic. Na sinabi na yun, nung nag-apply tayo, ayun at yun, ang basic, hanggang dulo. Basic ang gagawin natin. Kasi ang mga pasahero natin dyan, is, except spring break, lahat retirado, lahat matatanda. Magkaroon man dyan ng maoy, bibihira. Magkaroon man dyan ng gulo dyan sa mga diskuhan, minimum, bibihira. Okay, kaya nga tinitrendin kayo ng self-defense ng paano mag-handle niyan Well, train naman kayo, saka security kayo dati, di naman kayo dito customer service na wala kayong alam kung paano. Dapat marunong kang tumumba, marunong ka rin matumba kung paano mo depensan sarili mo dyan. Okay? So, yun lang, medyo na-advise ko kasi ayaw kong ikwento yung iba niyang karanasan kasi na yun personal na yun. Basta ang advice ko sa kanya, sana tsinagaan mo na lang, tinapos mo yung kontrata, at saka hindi ka naman binubugbog, di ka naman kinukulata, di ka naman tinutuhod dun Trabaho lang yan. Kahit pag-utusan ka lahat ng kasama mo, go ahead. Utos kayo hanggang dulo ng walang hanggan. Matatapos din ang kontratang to. Kakain ka, matutulog ka, makakapagpaligo. Matatapos din ang maghapon. Magpapahinga ka. Hindi nakakamatay ang trabaho at hindi nakakamatay ang utos. Pero, kung magdidibdib ka
about sa mga utos sa'yo ng kasamahan at ginugulangan ka, may problema ka. Mas maganda na yon, mas maaga ka nilang ginugulangan para makikilala mo sa kanila kung sino talaga magugulang. Iba-ibang katangian dyan kasama. Magugulang, masisipag din, willing magturo. Yung iba hindi willing magturo para baka matuto ka, gatalunin mo sila. Yung iba naman dyan is talagang walang pakialam, sa sarili lang iniisip. Yung iba naman dyan is mahilig magturo, mahilig mag-guide. Pero karamihan sa mga yan, na mga mahilig magturo, mahilig mag-guide, mahilig parang big brother, yan pa ang napapasama. Kasi bakit? Sa sobrang katuturo nila, concern sila sa lahat ng bagay, sila pa yung nalalagay sa alanganin. Sila pa pinag-iinitan. Sila nga yung nag-guide sa mga bago. May mga ganun. Iba-ibang ano yan eh. Iba-ibang style eh. So, maging ano kayo, lahat ng ituro sa inyo, ilista nyo. Gawin nyo. Ilista nyo sa papel, ilista nyo sa puso nyo, at saka sa isip nyo. Huwag nyo kalimutan yan. Kasi kahit saan kayong barko pumunta, iisa lang yan. Okay? So, yun lang muna ang advice ko sa inyo. Sa mga aplikante, nag-umpisa nung mag-hire ang mga company, maging alerto kayo. Huwag kayong asa ng asa sa akin kung kailan ko magpo-post kung saan ang hiring, paano matanggap. Paano matanggap at paano mag-apply. Lahat nasa video. Kalkalin niyo yung video. Kung tinatamad kayo magkalkal, kung tinatamad kayo magkalkal ng video, huwag kayong manood pag di kayo ready kasi iaasa nyo sa tanong, mag-message kayo sa akin kung anong gagawin. Nandiyan na yung lahat. Nasa video na. Recap na lang ng recap yung ginagawa kong video. Kasi nandiyan na yung mga process. Basta pag di kayo interesado, wag na kayong mag-apply. Wag na yung bahala na. Kasayang lang ng space. Mapunta na sa iba, yung mga desidido. So, ganun lang. Merong tropang bago ngayon dito. Actually, on process ang retirement niya. August, labas na next month. June, July, August, retired na siya. Pero, natawagan na siya. Okay? So, sana, masalang na siya sa interview. Sabi ko sa kanya, Master, ayun, nag-optional na siya eh. Sabi ko sa kanya, Master, pag tumawag sa'yo agad-agad, tawagan, mag-message ka, i-guide kita. Kasi matagal na to. 2 years ago pa, nag-aabang siya ng nanonood siya. At 2 years ago pa, nanonood na siya at nag-aanap na kung paano. Kaya nung nakita niya ako nag-message, so sabi ko, sige, isang beses daan ko yung way niya, yung ginudutian niya. Di ko sinabi na dyan ako nadaan. Mamaya mapakwento pa magbubulaan lang naman kami. Hanggang sa sabi ko, sige, kasi yung isang tropa, kumpare niya, nakita ko sila dito sa may lugar. Sabi ko, sige, isama mo. Nakilala ako. Sabi ko, sige, nagkwentuhan kami. Sige, sabi ko, walang problema, anuin mo, abangan mo yan. Sayang. Kasi daw, yung pamangkin niya, pero tandang gulang siya, pamangkin niya, pero mas ahead sa kanya, nakapag-retire na last year, ayun na, pabalik-balik na, naiinggit nga siya kasi, sabi niya, nung nasa serbisyo pa yan, ang service niyan, XRM, hanggang natapos, si Boy XRM, hanggang nakapag-retire, ang service niya yung XRM, saka yung scooter din siguro. Aba ngayon, naka-big bike, siyempre, private na siya, mas malaki na kinikita, naka-big bike, at may 4 wheels na. So, kaya naengganyo siya, sabi niya, sige, gusto ko yan kasi para sa pagtanda niya na rin. Kasi by August 1, or August 1 yata, na siya, wala na, out of service na siya. So, retired na siya, magkakaroon na siya ng sombrerong brown. So, suot na siya nun as private. Okay? So, sa lahat ng mga dyan, aplikante, kalma lang kayo.
matatanggap din kayo. Okay? Matatanggap din kayo. Right time, okay? Right place, in God's will. Okay? So, tiyaga lang tayo mga kasama, okay? So, with that, maraming salamat at magandang araw sa lahat.